Nakikita nyo yung balita na yun, panigurado ako kasi ano yun mga kapitbahay natin yan mga yun sa Pilipinas Nakakabahala lang kasi baka sumunod na yung Pilipinas sa mga ganyang pangyayari. Kasi ang daming pagkakapareho nung mga nangyari sa mga bansang yan sa Indonesia saka sa Nepal na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yun. Uwi na naman. Maulan. Mukhang hanggang weekend maulan. Seryoso tong topic natin ngayon. Nakikita nyo ba yung lumalabas sa social media nyo, yung mga nangyayari sa Indonesia. Tapos nung kailan lang, nung isang araw lang yata, yung nangyari sa Nepal. Nakikita nyo yung balita na yun, panigurado ako kasi mga kapitbahay natin yan mga yun sa Pilipinas Nakakabahala lang kasi baka sumunod na yung Pilipinas sa mga ganyang pangyayari. Kasi ang daming pagkakapareho nung mga nangyari sa mga bansang yan sa Indonesia saka sa Nepal na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Diba, parang ang gulo-gulo. Ang punot dulo lang naman yung korupsyon. Ang nakakatakot diyan sa mga nangyayari na yan, yan yung mga pinagdaanan din nung Indonesia saka ng Nepal. Yung sinasabi ko, may pagkapareho na nangyayari ngayon sa atin. Yung sa unahin natin yung sa Indonesia. Yung nila, yung government nila nagsimula lang naman sa dati pa naman na yung yung mga government officials nila tumatanggap ng malalaking pera. Bukod pa doon, meron silang pinasa na bagong na makakatanggap sila ng additional sa naiuuwi na nila. Tinawag nila housing allowance. Parang nasa $3,000 yata. 50 million rupiah. Ano raw yun? 20 times sa natatanggap ng minimum wage earner sa kanila. Parang nagiging gahaman na yung yung mga government officials nila na magdagdag pa ng ganyang kalaking bonus para sa sarili nila, sa pamilya nila. Tapos yung nila, bansa nila naghihirap. Meron ngang balita na merong namatay sa malnourishment sa sa Indonesia to malnourishment bata. May tuberculosis daw yung bata. Sa sobrang kahirapan, sa sobrang kagutuman, namatay yung bata. Tapos makikita mo sa sa government nila na tumatanggap ng milyon-milyon na pera, 'di ba? Kapareho ng Pilipinas na nakikita mo yung mga government officials natin na kukurakot sa taxpayers money para sa pamilya nila. Tapos yung bansa natin lumulubog sa sa baha. Yung sa Nepal naman, yung yung tungkol sa mga nepo babies. 'Di ba sa atin trending din yung nepo babies. Sa Nepal, nag-trending din 'yun kasi parang binabatikos nila yung mga anak ng mga government officials din nila sa sa Nepal. Alam mo 'yun, parang sobrang sobrang yaman ng ng anak. Meron nga akong nakita, anak ng government official nila na meron siyang Christmas tree na ang laman ng Christmas tree na yun yung mga pangmayayaman ng mga brands, yung Louis Vuitton, yung basta samantalang yung yung bansa nila na karamihan lang din pala sila, para din silang Pilipinas. Karamihan sa trabaho nila yung mga lumalabas ng bansa parang OFW kasi hindi nga makapagbigay makakuha ng magandang trabaho sa sarili nilang bansa. Di ba pareho ng Pilipinas? Tapos ginawa nilang parang hashtag yung nepo babies, parang yung nangyari din sa Pilipinas. Binatikos lahat ng mga anak ng mga government officials. Akala nyo sa atin unang nangyari yun? Hindi, nangyari sa Nepal yun bago pa sila mag-alsa ng violent protest. Yung isa pa palang kinaagalit ng ng mga tao sa Indonesia, katulad din ng sa Pilipinas, yung akala mo parang ang yayabang na ng mga government officials nila na katulad ng sa atin na akala mo sila untouchable.
Ganun yung nangyari sa Indonesia. Parang hindi nga raw sila nagalit sa laki ng nakukuha at naiuwi ng mga government officials nila, pero parang mas nagalit sila yung sa yabang sa naging arrogante na sinasabihan sila na wag nyo kaming ihalin tulad sa mga mahihirap na tao. Merong ganong comment na ng isang reporter eh. Parang wala na silang pakialam kung anong isipin ng tao sa kanila. Meron pang isa na balita, yung sabi niya, ano ba yung mga protesta na yan? Para mga para mga bobo naman yung mga yan. Pero mo, sabihan mo yung mga tao na mga bobo, samantalang sila yung bumoto sila yung bumoto sa inyo para iupo sa posisyon na yan. Sa Indonesia yan ha. Di ba ganyan din yung mga politiko sa atin dito sa Pilipinas. Sample, si Jinggoy, di ba? Akala mo kung sinong napakayabang magsalita. Talagang todong inaano niya na hindi ako kasali sa mga corruption na nangyayari ngayon. Bakit niyo dinadawat yung pangalan ko? Di ba sinabi niya sa pagkatapos nung pinangalanan siya nung Bryce na parang siya raw yung pinaka vulnerable kasi na senator kasi nga meron siyang background sa yung graft and corruption, di ba, na nakulong na yung animal na yan dahil sa dati niyang kaso na ganyan. Ngayon sinasabi niya na hindi niya na raw kasi gagawin yun kasi nga na raw siya napatunayan na siyang hindi guilty sa mga paratang dati. Basta na parang ang angas ni Jinggoy sa mga pagsasalita niya sa mga interviews niya. Akala mo kung sino. Ganun yung mga government officials din ng Indonesia. Kaya yun yung parang pinaka kinagagalit ng mga ng mga tao. Tapos isa pa yung pagtaas ng cost of living ng mga bansa na yan. Katulad din sa Pilipinas, 'di ba? Sobrang mamahal na ng mga nung umuwi ako sa Pilipinas, ang mahal ng mga bilihin na. Tapos yung sahod hindi naman lumalaki, 'di ba? Matagal na issue yan ng Pilipinas. Ganyan din yung mga nangyayari sa mga bansang yung sinasabi ko, yung sa Indonesia sa sa Nepal. Yan din yung parang tumaas yung cost of living nila pero hindi tumataas yung yung sahod. Sobrang hina ng ng buying power ng mga bansang yan parang sa Pilipinas. Teka, nasa na ba ako? Hindi ko na alam kung ano na yung kinikwento ko kasi natid ko muna yung asawa ko. Pero yun, di ba? Ang daming pagkakapareho ng mga nangyayari sa Pilipinas na mga nangyayari dun sa dalawang bansa, yung Nepal saka yung Indonesia, di ba? Yung korupsyon, yung mga nepo babies, di ba? Yung pag-aano sa social media, yun yung pinakaano sa Nepal yung parang naging trigger kaya nag-alsa ng violenting protesta. Yung sa Nepal kasi na yun, binan nila yung mga major social medias. Ang sabi nila, bakit nila ibaban? Ginagamit yung social media hindi lang naman pang yung mga pambros-bros ng kung ano-ano. Ginagamit din nila, marami kasi ginagamit yung social media para sa business nila, para para kausapin yung mga kaibigan nila, pamilya nila, 'di ba? May messenger, mga ganyan. Ang sinabi naman ni government daw, gusto lang nilang mabawasan yung pagkakalat ng mga misinformation. 'Di ba ganun din yung nangyayari sa sa Pilipinas na although hindi naman napag-uusapan na ibaban yung mga SOCMED natin, pero ginagamit wini-weaponize yung SOCMED para manira ng ng government official, ng personality, 'di ba? Parang pareho rin ng ginagawa sa sa Nepal. Kaya isa nga yan sa naging trigger nung tinanggal na nila binana nila yung social media. Doon na sila nagalit yung mga saka na sila nagprotesta. Yung sa sa Indonesia naman ang naging trigger nung nagsisimula raw yung mga protesta. Lang naman daw, hindi siya violente. Yung parang di ba? Sabi ko sa inyo pareho. Yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, parang yung mga protesta na may mga pupunta lang sila kunyari sa isang area tapos dun hindi violente yung protesta. Ang naging trigger daw dun sa Indonesia, yung si Afan ba yun pangalan nun? Siya dating security guard,
naglipat ng ano kasi nga mababa raw yung sahod ng security guard para daw madagdagan yung sahod niya. Nagano siya yung parang mga ano parang yung mga Grab sa atin. Nagganon siya na trabaho. Ngayon, ang nangyayari, nagtatrabaho lang naman daw siya. Nandun siya sa ano sa protesta nag-deliver. Niram siya ng ng armored vehicle ng gobyerno. Nakita marami yan kung hahanapin niyo sa TikTok, sa ewan ko kung meron pa sa YouTube. Hinabol pa nga raw ng mga protestante yung armored vehicle na yun. Parang dahil sa nangyari. Yun, doon na nangyari yung parang sobrang nagalit na yung mga tao na doon nila na ang daming nangyayari mga police brutality, ganyan. Yung mga nangyayari sa mga bansang yan, parang onting-onti na lang magiging susunod na yung Pilipinas. Kasi ngayon sa balita sa atin as of the time ng recording nitong video na to. Meron ng mga ginagawang protesta para nga sa natin sa nangyayari sa government natin na yung matinding corruption, di ba? Billion yung mga nananakaw sa taong bayan na pera. Ngayon parang nila kung walang mangyayari sa nangyayaring ngayon investigation sa Kamara, sa Senate, hindi malabong mangyari nga yan yung katulad ng nangyari sa Nepal saka sa Indonesia. Sana naman wag tayong mapunta sa ganun. Saka ang kagandahan naman sa natin, hindi ako pro BBM pero nakikita ko si BBM parang talagang posigido siyang ayusin yung nangyayari sa corruption. Sinisimulan nga niya sa DPWH, di ba? Tapos ang ginawa pang head ng Blue Ribbon Committee ngayon, hindi na si Marcoleta, di ba? Pinalitan na si Senator Ping Lacson na. Siya nga yung nagbunyag lahat ng ganyan Dating kasi yan police chief yan si Senator Ping. Magaling siya sa mga investigation, ganyan. Ang dami niyang mga bagong ngayon. Hindi ako pro sa kanila, sa mga individual na yan. Ang sinasabi ko lang, maganda yung ginagawa nila, panimula, para mabawasan naman yung corruption na nangyayari sa Pilipinas. At sana, hindi lang sa DPWH yung matapos yung mga ganyang investigation. Kasi magkukonek-konekta na yan yung mga ganyan. Kung kasi nagdadagdag ng budget sa DPWH, sino nagbibigay ng budget sa DPWH, lahat yan titignan na yan, sanga-sanga yan, di ba? Hopefully hindi mangyari yung sa bansa natin yung nangyari sa Nepal saka sa Indonesia. Kasi di ba nagkaroon nga ng mga sinunog nila yung mga government offices. Pareho nangyari. Sinunog yung government offices, pinuntahan nila yung mga yung mga leaders nila, yung mga bahay-bahay nila, nagkaroon ng looting, nagkaroon ng nakawan. Meron pa, ewan ko kung sa Nepal ba yun o sa Indonesia, yung isang government official nila in-strip naked nila, hinubaran nila, tapos pinagsisipa hanggang sa malaglag sa grabe yung nangyari na yun. Wag naman sana tayong umabot sa ganun, no? Kaya sana yung government natin maging maayos sa mga investigation na yan. At sana merong makulong, merong managot sa mga animal na nangyayari sa natin, sa government natin. Tapos yung mga nakurakot na pera, hawak naman nila kung sino, napangalanan nila kung sino yung mga yung BGC boys, di ba? Sana mabawi nila yung pera at ilagay sa natin, ibalik sa pera ng tao. Ay, ewan ko, basta nandito ako sa Canada pero concern ako sa mga nangyayari diyan sa Pilipinas dahil nga alam mo naman, di ba? Hindi naman tayo hindi natin isinasantabi yung Pilipinas. Ka pa rin citizen ka pa rin ng Pilipinas, no? Kumbaga mo pa rin, yan pa rin ang iyong tahanan, no? Huwag tayong yung mga nasa ibang bansa na nanonood sa akin, maging aware din kayo sa sa mga nangyayari sa bansa natin. Hindi yung puro tayo chismis lang. Minsan kasi ang problema, puro tayo chismis Parang yung Brandon Boy. Ang haba na ng video na to. Hindi ko nga alam kung saan. Pasensya na kayo, hindi ako expert dito. Inaano ko lang, kinikwento ko lang sa inyo kung ano yung mga nababalitaan ko at yung mga tingin kong
pwedeng mangyari sa Pilipinas. Hindi ako expert. Kung gusto niyo maging gusto niyo manood ng mga expert take sa mga ganyan, panoorin niyo yung mga yung mga political channels. Yung channel ko po na to para sa sana pagpapunta sita sa Canada Kaya lang nabuburyong na kasi ako sa nangyayari sa Pilipinas. Kaya gusto ko lang i-vent out sa inyo. At alam ko naman pareho rin kayo na katulad ko na hoping for the best sa Pilipinas. No? Sige na. Yun lang muna. At masyado nang mahaba to. I-edit ko pa to no? Like, share, subscribe yung mga ganun. Alam nyo nini. Sige na, paalam.